Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyam na pong araw bago ang eleksyon 2025, opisyal nang nagsimula ang kampanya para sa mga kandidato sa pambansang posisyon. Nakatutok ang buong puwersa ng GMA Integrated News para ihatid ang komprehensibong pagbabantay sa mga aktibidad ng mga kandidato. Nakabantay tayo sa Ilocos Norte, Cavite, iba't ibang bahagi ng Metro Manila at iba pang panig ng bansa kung saan idinadaos ngayon ang proclamation rally ng iba't ibang partido at alyansa. Ang detalye ng balitang yan, ihahati po namin maya-maya lamang. Sabay sa pag-arangkada ng kampanya ngayong araw, ang simula rin ng pagbabaklas sa mga campaign material na wala sa tamang lugar at hindi gumagamit ng tamang material. Yan ang tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, sa unang araw nga po ng kampanya ay naglibot ang COMELEC sa iba't ibang bahagi ng bansa at nakita po nila ang ilang paglabag ng ilang national candidates at party list groups. Bago sumikat ang araw, mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang namuno sa Oplan Baklas sa Maynila. Bumungad sa grupo niya ang mga campaign poster na nakakabit sa poste o kawad ng kuryente. May mga senatorial aspirant at meron ding mga party list. Bukod sa wala ang mga ito sa common poster area, hindi raw biodegradable o nabubulok ang material na ginamit sa paggawa nito, bagay na pinagbabawal ng COMELEC. Sa Quezon City, sinuyod din ang iba't ibang distrito para alisin ang mga poster na wala sa tamang lugar. May nakalagay sa mga pampublikong kagamitan o pasilidad gaya ng street signs, traffic lights, poste ng kuryente at iba pa. Sobrang dami niyan. Pipilitin naming masala lahat, matanggal lahat ng mga illegal poster ng mga kandidato. Marami tayong mga trucks na kukolektahin yan. Itatago dito muna sa banda dito sa Quezon City Hall banda. Tapos later on, natin siya, tatapon talaga siya. Paliwanag ng COMELEC, posibleng magamit pang ebidensya ang mga nakolektang poster kung may sasampahan sila ng kaso. Kaya dapat daw, kusa na lang sumunod sa regulasyon ang mga kandidato, kundi baka raw maharap sila sa election offense at disqualification. Sa mga susunod na araw po, hindi na po kami magbabaklas muna. Sa mga susunod na araw, susulatan na po natin. Sila po ang magbaklas. Sila naglagay dyan, kami pang pahihirapan magtanggal. Hindi binaklas ng COMELEC ang poster ng mga local aspirant na sa March 28 pa ang simula ng campaign period. Pero maaari raw itong tanggalin ng local government units sa bisa ng ordinansa. Sa EDSA, naglalakihan pa rin ang mga billboard at poster ng mga national candidate at party list. Pero sabi ng COMELEC, hindi nila pwedeng baklasin ang mga ito dahil nasa private property. Susulatan daw nila ang mga kandidato para hingan ng paliwanag. May mga pampasaherong bus din sa EDSA na may mga campaign material ng national candidates. Paalala ng COMELEC, bawal ito at alam na raw nila kung sino ang susulatan. Yung mga bus po kasi ay technically public transport. The fact na isang entity ay kumukuha ng prangkisa, nagiging public kasi ang isang entity. Kapag kumuha ka ng prangkisa, halimbawa, yung mga bus na yan, so hindi nila pwede i-claim na sila ay purely private property. Private sila, tama, may nagmamayari, pero naging public po kasi ang nature ng mga bus na ito. Nagsalita rin si Garcia sa mga miyembro ng League of Municipalities of the Philippines. Pinaalalahanan niya ang mga alkalde na huwag maniwala sa mga nagsasabing kaya nilang i-hack ang sistema ng COMELEC para manalo sa eleksyon. Nagsibaklasan na rin ang mga campaign materials na wala sa common poster area sa Zamboanga City. Sa Kidapawan City, tinanggal rin ang mga tarpaulin na nasa puno tulad ng sa Dumaguete City, Negros Oriental at sa Samal, Bataan. Mel, dahil panahon din ngayon ng mga political rally, nagpaalala po ang COMELEC na bawal mamigay yung mga politiko ng pera o kaya ay pagkain. Pero pwede naman daw magbigay ng mga souvenir, gaya halimbawa ng t-shirt o kaya ay yung mga baseball cap halimbawa. Pero mas maigi na rin daw na magpaalam sila sa mga local offices ng COMELEC. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.